Hindi akalain ni Sua na siya ay dinukot sa gitna ng sikat ng araw. Kinaladkad siya ng dalawang nurse at hinila sa isang banyo kung saan dito nagsimula ang kanyang bangungot. Pagkatapos dinala siya sa doktor ng ospital na si Dr. Jiang. Ipinaalam sa kanya ng doktor na ito ay isang mental hospital, ngunit hindi lahat ng na-admit dito ay may sakit sa pag-iisip. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam si Sua ng kawalan ng pag-asa. Ang pag-iisip na gugulin ng kanyang buhay dito ang nagtulak sa kanya na makipagpunyagi ng marahas, ngunit ang kanyang pagsuway ay hindi rin nagtagal nang simulan siyang bugbugin ng mga nurse. Sa ilalim ng kanilang malupit na patnubay, tuluyang natahimik si Sua. Gayunpaman, hindi lahat ng kawani ay walang puso. Si Dong-sik na isa sa mga nurse ang siyang natatanging inosente sa ospital na ito. Dahil hindi pa niya natutuklasan ang madilim na lihim ng ospital, naniniwala siyang marangal ang kanyang trabaho. Para sa kanya, si Sua ay tila isa lamang ordinaryong pasyente. Nakiusap si Sua kay Dong-sik, iginiit na wala siyang sakit sa pag-iisip at humihingi ng tulong sa kanya. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Dong-sik na ilang beses na niyang naririnig ito sa bawat pasyente na sinasabing sila ay normal. Sa sobrang desperasyon, dali-daling nagsulat si Sua ng rescue number. Hindi siya sinaway ni Dong-sik, sa halip mahinahon niyang ipinaalala ang isa pang tuntunin na ang mga pasyente dito ay hindi pinahihintulutang gumamit ng anumang matalim na bagay. Sa mga sumunod na araw, opisyal nang inihanay si Sua sa mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Ang babaeng nagngangalang Miro ay lumapit sa kanya. Sinabi ni Miro kay Sua na hindi rin siya baliw at sa pilitan ding dinala dito. Nang marinig ito ay nakaramdam si Sua ng pag-asa at sabik niyang tinanong si Miro kung alam ba niya ang daan palabas ng hospital. Ibinunyag ni Miro na may kilala siyang lalaking hindi nagsusuot ng damit na alam ang daan palabas. Ngunit si Miro ay bigla na lang sinumpong ng kabaliwan at sinimulan siyang atakihin. Mabilis na inalerto ng kaguluhan si Dr. Jiang. Pero sa huli, si Sua ang itinapon sa solitary confinement. Si Miro lang ang tanging pasyente na malapit kay Dr. Jiang at malayang nakakagalaw sa pasilidad. Alam din ni Miro ang passcode sa mga nakalock na pinto. Sa tuwing magsisindi siya ng kandila, naiintindihan na ng doktor na oras na para sa isa pang procedure ng paggamot kay Miro. Isang gabi, habang natutulog si Sua ay nagulat siya sa kamay na gumagapang sa kanyang likuran. Nangamba siya sa sulok habang ang kamay ay patuloy na kinakapa ang kama. Dahil dito nagsimula ng mawalan ng pag-asa si Sua at nagtangkang magpakamatay. Ngunit gaya ng inaasahan ay nabigo ang kanyang pagtatangka dahil hindi papayag ang mga kawani ng ospital na mamatay siya. Ang pagkabigong wakasan ng kanyang buhay ay muling nagpasigla sa determinasyon ni Sua na tumakas. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na ang ilang mga pasyente ay madalas na inihahatid sa operating room at pagkatapos hindi niya na ito nakikitang lumabas muli. Tungkol naman sa misteryosong kamay na humaplos sa kanya noong gabi, ito pala ay ang manyak na lalaking laging nakahubad na binanggit ni Miro na may alam ng daan palabas. Sa takot ay sinubukan niya muling tumakas, ngunit sa tuwing siya ay nahuhuli ay marahas siyang nabubugbog. Sa pagkadesperado, nagpa siya si Sua lapitan ang lalaki para humingi ng tulong. Nag-alok sa kanya ang lalaki ng isang deal kung saan sasamahan siya nito sa communal bathroom bukas ng umaga at isisiwalat niya ang daan palabas. Batid na agad ni Sua kung ano ang hangad sa kanya ng lalaki. Ngunit sa kagustuhang makatakas, tinanggap niya ang alok ng manyak na lalaki. Kinaumagahan, pagpasok ni Sua sa banyo, agad na kumilos ang lalaki para tikman siya. Habang ginagawa ang kababalaghan, isiniwalat na ng lalaki ang sekretong lagusan sa opisina ni Dr. Jiang at binigay din nito ang passcode ng pinto. Pagkatapos ay humiling ang lalaki ng isang mapangahas na kahilingan na agad namang tinugon ni Sua. Tahimik na tinungo ni Sua ang opisina ng doktor, ngunit nang ipasok niya ang passcode na ibinigay ng lalaki, sa kasamaang palad hindi ito gumana. Habang nagpapanik si Sua, biglang sumulpot si Miro sa tabi niya. Naalala ni Sua na madalas bumibisita si Miro sa opisina ng doktor kaya tinanong niya kay Miro ang passcode. Pero tumangging ibigay ito ni Miro at umalis. Pero sinimulan ni Miro na itap ang kanyang mga daliri sa dingding. Kahit na hindi maalala ni Miro ang code mismo, naalala niya ang layout ng keypad. Kasunod ng pagtap ng daliri ni Miro bilang gabay, matagumpay na nabuksan ni Sua ang pinto.
Totoo nga ang sinabi ng manyak na lalaki na sa loob ng wardrobe ni Dr. Jiang, may isang nakatagong lagusan. Bago gumawa ng anumang aksyon si Sua, narinig niya ang tunog ng mga yapak ng doktor. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at mabilis na lumabas sa butas patungong lagusan. Sa kasamaang palad para kay Sua, ang tunog ng pagkapunit ng kanyang damit ay nagpa-alerto sa doktor. Sa desperasyon, binitawan ni Sua ang tubo at bumagsak pababa. Sa kabutihang palad hindi siya gaanong napuruhan sa kanyang pagbagsak. Pagtingin sa paligid, napagtanto ni Sua na siya ay nasa tila isang underground na paradahan. Pasuray-suray siyang lumabas ng tunnel at natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa gitna ng lungsod. Ang mas nakakagulat, ilang daang metro lang ang layo niya mula sa lugar kung saan siya dinukot ilang araw na ang nakakaraan. Naisip ni Sua na humingi ng tulong sa mga dumadaan, ngunit mapanghusgang tinitingnan lang siya ng mga tao at walang pakialam. Isang ambulansya na may logo ng Rene Hospital ang huminto at 2 gwardya ang lumabas na sinimulan siyang habulin. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap niya. Agad na itinihil ng mga gwardya ang kanilang pagtugis habang matagumpay na nakasakay si Sua sa sasakyan ng pulis. Tiniyak ng babaeng opisyal kay Sua na dadalhin siya sa ligtas na lugar. Ngunit ang mga pulis na walang kaalam-alam sa nangyayari ay dinala si Sua sa parehong ospital kung saan siya nakatakas. Lingid sa kaalaman ni Sua, ang doktor pala ang tumawag sa mga pulis para maibalik si Sua sa Rene Hospital. Lumalabas na ang malagim na ospital na ito na walang batas ay may malalakas na kaalyado na nagpoprotekta mula sa labas. Si Sua ay muling nakaladkad pabalik sa ospital at sa pagkakataong ito, ikinagalit ni Dr. Jiang ang kanyang mga aksyon at hinatulan siya sa isang malagim na kapalaran kung saan kukunan nila siya ng organo gaya ng ginagawa nila sa ibang pasyente. Sa kabutihang palad, si Dong-sik ang itinalaga bilang katulong para sa procedure. Habang tinutulungan ng doktor, aksidente niyang natuklasan ang nilalaman ng box na parte ng katawan ng mga pasyente. Dito niya tuluyang napagtanto ang malagim na sikreto ng ospital. Sa sandaling iyon ng realisasyon, pinili ni Dong-sik na suwayin ang doktor. Sa halip na sumunod sa utos, ginamit niya ang sandaling iyon para palihim na tawagan ang numerong binigay ni Sua. Hindi nagtagal, ang kasintahan ni Sua na si Woo-jin ay dumating sa ospital at siya pala ang tinawagan ni Dong-sik. Sa patnubay ni Dong-sik, mabilis na nahanap ni Woo-jin ang nakagapos na si Sua. Nagmadali silang kinuha si Sua at naghandang tumakas sa ospital, ngunit ang swerte ay wala sa kanilang panig nang masalubong nila ang doktor at mga bantay nito. Silang tatlo ay madaling nadakip at nahuli. Galit na galit si Dr. Jiang sa ginawang pagtataksil ni Dong-sik. At bilang parusa, silang tatlo ang isusunod niyang kukunan ng organo. Sisimulan nila ang operasyon kay Woo-jin at hindi rin sila gagamit ng anesthesia. Naghanda na si Dr. Jiang para operahan si Woo-jin. Nang magsisimula na ang procedure, pumunta si Miro sa opisina ni Dr. Jiang para gawin muli ang sesyon ng paggamot sa kanya. At dahil hindi niya natagpuan doon ang doktor, nagsimula siyang maglaro ng kandila. Sa isang walang ingat na galaw, hindi sinasadyang nakapaglikha ng sunog si Miro. Nataranta ang doktor nang malaman ito at nagmadaling pumasok sa silid upang kunin ang mahalagang bagay na itinago niya sa loob ng drawer. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ang nagbigay ng pagkakataon sa tatlo upang tumakas. Napansin nila si Miro na dumaan at tinawag nila siya para humingi ng tulong. Ngunit para kay Miro, sila ay mga karaniwang sumasailalim lang sa procedure ng paggamot. Agad na nag-alab ang pag-asa ni Sua at Dong-sik dahil si Miro lang ang tanging taong makapagpapalaya sa kanilang mga gapos. Desperado, nakiusap si Sua na tanggalin ang mga tali sa kanilang kamay. Ngunit sa una si Miro ay nag-aalinlangan, pero sumang-ayon din ito sa huli matapos ang ilang pakiusap ni Sua sa kanya. Sa tulong ni Miro, sa wakas ay nakalaya na ang tatlo at nagmadaling lumabas ng ospital. Pagdaan nila sa opisina ng doktor, lumabas si Dr. Jiang na nasusunog at nagnininga sa apoy. Kinuha ni Dong-sik mula kay Dr. Jiang ang keycard na kumokontrol sa mga silid ng pasyente. At sa kabutihan ng puso ni Dong-sik ay hindi niya maatim na iwanan ng iba pang nakakulong na mga pasyente. Habang mabilis na kumakalat ang apoy, si Sua, na hindi na makapaghintay kay Dong-sik, ay nagpas siyang lumabas ng ospital kasama si Woo-jin.
Ngunit sa kanilang pag-alis, biglang lumitaw si Dr. Jiang at sinunggaban si Wojin na may mahigpit na pagkakahawak. Si Suha ay walang magawa kundi umiyak na lang habang kinakaladkad ni Dr. Jiang sa apoy si Wojin. Nang tuluyang naapula ang apoy, gumuho ang buong ospital at si Suha lang ang tanging nakalabas ng buhay. Nang umuwi na si Suha pabalik sa bahay, natagpuan niyang patay na ang kanyang stepfather na si Kang Byung-ju. Dahil dito, agad na inaresto si Suha bilang pangunahing sospek sa pagpatay sa kanyang stepfather dahil siya lang ang tanging tao na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Pagkalipas ng isang taon, pinakilala tayo sa isang lalaki na nagngangalang Namsu. Isa siyang programming director at humahawak ng investigation TV show. Pero bigla siyang nasangkot sa isang skandal na ang reality show niya pala ay isang fraud, na dahil dito tinanggalan siya ng trabaho. Pero sa paglipas ng panahon ay pinabalik din siya ng TV station na nagtanggal sa kanya. Siya ay itinalaga sa isang proyekto upang tuklasin kung ano talaga ang totoong nangyari sa psychiatric hospital na nasunog noong nakaraang taon. Habang naghahanda para sa bagong proyekto, nakita ni Namsu ang isang diary na sinulat ni Suha. Idinetalye sa diary ang nakakagimbal na karanasan ng isang babae sa pagkakakulong sa psychiatric hospital. Dahil dito napagpasyahan ni Namsu na puntahan ang nasabing ospital. Siya at ang kanyang koponan ay nagtungo sa mga guho ng Rene Hospital. Ngunit nang magsimula na silang mag-shoot, isang misteryosong figura ang tumakbo sa harap nila, isang lalaking may matinding paso na nakatakip sa halos buong katawan niya. Isinugod nila ang lalaki sa ospital, at hindi nagtagal ay napansin niya ang tato ng lalaki na parehong nakita niya sa diary. Kasabay ng katotohanan na ang lalaki ay lumitaw sa mga guho ng ospital, si Namsu ay humantong sa isang matapang na teorya. Nang makaalis na ang medical staff, nilapitan niya ang lalaki, at ito pala ay si Dong-sik. Ang pananabik ni Namsu ay tumaas. Kung totoo nga ang mga pangyayari sa diary, ito ang magiging daan upang muling bumuhay sa kanyang karera. Ngunit nang simulan niyang tanungin si Dong-sik tungkol sa mga nakasulat sa diary, si Dong-sik ay nabalisa na naging sanhi sa pag-alarma sa heart monitor. Ang reaksyon na ito ni Dong-sik ang nagkumpirma kay Namsu na totoo nga ang mga pangyayari sa diary, ngunit sa kasamaang palad nga lang hindi siya nakakuha ng higit pang detalye mula kay Dong-sik. Pagbalik sa kanyang opisina, agad na sinimulan ni Namsu ang pagsisiyasat sa kaso. Gayunpaman, kakaunti lang ang impormasyon sa online tungkol sa sunog sa Rene Hospital at wala ring mga detalye tungkol sa mga taong sangkot. Bumalik ang kanyang assistant at sinabi na kaya pala wala masyadong detalye tungkol sa sunog dahil naganap ang sunog sa parehong araw ng pagpatay sa police chief na si Kang Byung-ju, kaya ang media ay mas natuon ng atensyon sa pagkamatay ng police chief kesa sa nangyaring sunog sa Rene Hospital. Habang sinasaliksik si Kang Byung-ju sa online, natuklasan ni Namsu na ang itinuring salarin sa pagpatay kay Chief Kang ay ang kanyang stepdaughter na si Suha. Gamit ang mga koneksyon sa pulisya, mabilis siyang nakipagpulong kay Suha. Sa kanilang pagpupulong, diretso sa punto si Namsu at tinanong si Suha tungkol sa nilalaman ng diary. Si Suha gayunpaman ay nanatiling tahimik sa bagay na ito at ayaw magsalita. Dahil dito iniwan ni Namsu ang kanyang business card at pansamantalang tinapos ang pulong. Para sa kanilang ikalawang pagkikita, sa wakas ay binasag na ni Suha ang kanyang katahimikan. Sinimulan ni Suha isalaysay ang kanyang kwento kung paano siya dinukot, pinahirapan ng masamang doktor ng ospital, at kung paano siya nakatakas. Si Namsu, bagamat nag-aalinlangan sa una, ay unti-unting naniniwala na ang nilalaman ng diary na sinulat ni Suha ay may katotohanan. Kaya naman naglunsad siya ng isa pang yugto ng pagsisiyasat. Natulala siya sa kanyang natuklasan. Ang doktor pala ng Rene Hospital na inilarawan ni Suha ay naging business partner ni Police Chief Kang Byung-ju. Sa karagdagang paghuhukay ng mga detalye, natuklasan din nila ang pagkamatay ng ina ni Suha na naganap 2 buwan bago ang pagpatay kay Kang. Ang nanay ni Suha ay nagmamay-ari ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang kakatwa, isang araw bago ang pagkamatay ng nanay ni Suha, ang mga ari-arian nito ay nailipat sa pangalan ng asawa niyang si Police Chief Kang. Batay sa mga nakalap na impormasyon, si Namsu ay humantong sa isang palagay. Marahil minanipula ni Chief Kang ang ina ni Suha upang ilipat ang mga ari-arian nito sa kanyang pangalan. At nang makuha na niya ang gusto niya, sa kanya pinatay ang ina ni Suha. At upang wala nang maging hadlang sa kanyang mga plano, inutusan niya si Dr. Jiang na puwersahang ikulong si Suha sa Rene Hospital. Ngayon, kailangan lang ni Namsu na kumpirmahin ni Suha ang kanyang mga teorya kung ito ba ay totoo. Sa pamamagitan nito,
maaari niyang gawing groundbreaking expose ang kanyang broadcast. Pagkatapos ay kaagad niyang pinuntahan si Sua at tinanong siya tungkol sa kanyang ama. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Sua na ang kanyang ama ay patay na noong bata pa siya. Pagkatapos tinanong niya kung ano ang koneksyon niya sa police chief na si Kang, pero mariing itinanggi ito ni Sua at sinabing hindi niya ito kilala. Dahil ayaw umamin ni Sua, umalis si Namso para puntahan si Dong-sik, ang tanging saksi na makapagpapatibay sa kanyang teorya, ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas ito ng ospital. Dahil malapit na ang petsa ng pagbo-broadcast, walang choice si Namso kundi humiling ng isa pang interview kay Sua. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi na si Sua na makipagpulong muli. Dismayado na si Namso at hindi alam ang gagawin. At pagsapit ng araw ng pag-broadcast, buong kumpiyansa niyang ipinalabas ang kanyang mga natuklasan at mga haka-haka sa harap ng kamera. Ibinahagi na si Sua ay pinilit ng stepfather niyang si Police Chief Kang Byung-jo na ipadala sa mental hospital kung saan pinahirapan siya doon ng ilang buwan. Ang balitang ito ay nagdulot ng agarang sensasyon at pumukaw sa atensyon ng media. Dumagsa ang mga reporter sa bilangguan kung saan nakakulong si Sua para interviewin siya. Ngunit tumangging makipag-interview si Sua sa media at pumayag lamang kay Namso. Humingi ng paumanhin si Namso sa ginawa niyang pag-broadcast kahit hindi pa nito tiyak ang katotohanan, at ginawa lang daw niya ito upang mapilit niya si Sua na harapin siya at umamin. Sa pagkakataong ito, handa na si Sua ibunyag ang katotohanan. Inamin niya na totoo ang mga pahayag niya sa TV at talagang stepfather niya ang police chief na si Kang Byung-jo. Gayunpaman, habang patuloy nila itong pinag-uusapan, kumislap ang mapait na alaala ni Sua sa kanyang stepfather dahilan upang ang kanyang emosyon ay mawalan ng kontrol. Inihayag niya na matapos siyang dalhin ng kanyang ina sa bahay ni Kang Byung-jo, doon na nagsimula ang impyerno ng kanyang buhay. Ang kanyang ina ay madalas na pinahihirapan ni Chief Kang Byung-jo hanggang sa bingit ng kamatayan, pero wala siyang magawa. Inamin din ni Sua na matagal na niyang gustong patayin si Kang Byung-jo, ngunit nang bumalik siya sa bahay noong araw na iyon, natagpuan na lang niya itong patay na. Naniniwala si Namso sa kanyang kwento dahil ito ay nakahanay sa mga katotohanang natuklasan niya at sinusuportahan nito ang kanyang teorya. Determinado na ilantad ang buong katotohanan, naghanda si Namso para sa susunod na episode, tiwala na maghahatid ito ng isang pagsabog sa media. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at inilantad sa publiko ang mga karumal-dumal na krimen ni Kang Byung-jo. Idinetalya niya sa ulat ang pang-aabuso ni Kang Byung-jo kay Sua at sa ina nito, pati na rin ang mga krimen nito ng pakikipagsabuatan sa tiwaling doktor ng ospital sa pagpatay sa hindi mabilang na mga inosenteng biktima upang ibenta ang kanilang organo. Inihayag din niya na ayon daw sa mga forensic expert, si Kang ay gumagamit ng ilegal na droga na nagdulot ng matinding kawalang tatag ng kanyang pag-iisip at nagbunsod sa pagpapakamatay nito. Ang broadcast ay agad na nag-apoy sa media. Ikinagalit ito ng publiko, at napilitan ng police commissioner na mag-issue ng public apology para pakalmahin ang masa. Ngunit ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Nag-organisa ang mga nagpoprotesta ng rally, humihingi ng pananagutan at muling pagbubukas ng murder case ni Sua. Sa ilalim ng matinding panggigipit, muling sinuri ng korte ang kaso ni Sua. Sa huli, idineklara ng hukom na walang sapat na ebidensya na si Sua nga ang pumatay sa dating police chief para mahatulan siya, at binawi ang kanyang 7 taong sintensya. Sa araw ng kanyang paglaya, naroon si Namso para sunduin siya. Habang hinahatid siya nito pauwi, tila kalmado si Sua hanggang sa may sinabi itong misteryosong bagay. 정신병원에서는요, 이런 볼펜도 절대 환자들한테 주질 않죠. Nalilito ba kayo? Bumalik tayo ng isang hakbang at suriin ang kwento ng may mas malawak na pananaw. Mula sa unang pagkalito ni Sua nang makita ang diary, malinaw na hindi siya ang nagsulat nito. Ang taong nakakaalam ng masalimuot na mga detalye ng ospital at may paraan sa pagsulat ng diary ay malamang si Dong-sik. Lumalabas na ang talagang hinuli at dinala sa mental hospital ay ang ina ni Sua. Matapos makuha ni Kang Byung-jo ang ari-arian ng ina ni Sua, inutusan niya si Dr. Jang na puwersahang ikulong ang ina ni Sua. Ang malungkot na kalagayan ng ina ni Sua ay nagpakilos sa mabait na si Dong-sik upang tawagan si Sua para humingi ng tulong. Sa kwento ni Sua, ang lalaking dumating upang iligtas siya na si Woo-jin ay ang kanyang yumaong biolohikal na ama pala. Pero ang talagang tunay na dumating sa oras na iyon ay walang iba kundi si Sua mismo. Kung sa kwento ni Sua na si Woo-jin ay muntik ng kunan ng doktor ng organo,
Pero sa totoong kaganapan ay si Soa talaga ito at makikita natin ang peklat sa kanyang tiyan. Nang si Woojin ay kinaladkad ng doktor sa apoy, sumigaw si Soa ng inay, "Huwag mo akong iwan." Ibig sabihin ang totoong kinaladkad pala ng doktor ay ang kanyang ina. Ngayon, ang lahat ay may katuturan na, dahil ang talagang tunay na biktima ay ang kanyang ina at hindi siya. Matapos makatakas sa apoy, nakasalubong ni Soa ang kanyang stepfather at sinundan ito pauwi. Dito, lumalabas na siya pala talaga ang pumatay sa stepfather niya, at talagang ginamit lang niya si Namso at gumawa ng karagdagang kwento sa diary upang siya ay matulungan ni Namso na mapawalang sala sa kaso. Natawa na lang si Namso nang ma-realize na naisahan siya ni Soa, ngunit para sa kanya ay mabuti din naman ang idinulot ito para kay Soa, at dito na po nagtatapos ang pelikula. Sana po ay naintindihan ninyo ang twist at nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panunood.